Breast cancer ang isa sa pangkaraniwang uri ng cancer sa mga kababaihan sa Pilipinas. At matay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA at maging ng Health Department o DOH, 3 sa 100 babae ang nadadiagnose sa sakit na ito. At ang malungkot pa rito, nangungunang Pilipinas sa may mataas na kaso na may breast cancer sa Asia. Ang breast cancer advocates na ating po nakilala, patuloy sa pagsusulong ng mga programang makatutulong upang mas maunawaan at marespondehan ang ating pong mga kababayang humaharap sa matinding pagsubok ng sakit na ito. Atin po silang kilalanin. No amount of emotional strength or spiritual maturity will ever prepare you for a cancer diagnosis. It's really heavy. It's tough. It's really tough. 7 taon nang nakikipaglaban sa sakit na breast cancer si Glenda. Taong 2017 nang matuklasan niya ang pagkakaroon ng isang pantal. Nasa unay inakala niyang simpleng sugat lamang. At kahit lumipas ng ilang taon, malinaw pa rin sa kanyang alaala ang mga pinagdaanang pagsubok dahil sa kanyang karamdaman. Nakapagpa-sonogram ako December 29, pero nakita ko doon, highly suspicious for malignancy. And I was able to see the first oncologist January na of 2018. That was the first time I heard my name and the word cancer in the same sentence. Parang my head was spinning so fast, pero my world stopped. When I was diagnosed, because of the number of lymph nodes that were extracted, 14 and 12 tested positive for malignancy. So nag-jump siya sa stage 3C. Isang professional dubber, manunulat at filmmaker. At ni minsan, hindi niya inisip na manggagaling sa sarili na niyang karanasan ang mga ibinabahagi niyang kwento. December pa lang may mga palatandaan na hindi ko pinapansin. Pumapayat na ako ng sobra, tapos masakit na pala dito, October pa lang panay na yung ubo ko, hindi ko pinapansin. No two bodies are alike, no two patients are alike, even if your cases are the same. Because you are coming from two health backgrounds, iba yung mga habits nyo in the past, iba yung reasons kaya kayo nagka-cancer, iba ang estado ng katawan ninyo. So ang tama ng chemo, iba-iba. Aminado siyang hindi naging madali ang lahat. Ngunit sa tulong ng kanyang pamilya, mga kaibigan at maging mga taong nakikilala niya sa ospital lamang, kahit papaano'y nagiging magaan ang araw-araw na pasanin ng mga tulad niyang nakikipaglaban sa sakit na cancer. I'm still on treatment right now. Every day, I get up, I live my life. Especially me, I'm living unsupervised. I make decisions for my wellness, for my livelihood, for the future. So you're still moving on with your life and you're still accomplishing a lot of things for yourself and for other cancer patients. That to me is a cancer thriver. Importante talaga yung social interaction, social integration. The second is you have close family interactions na talagang close family members or friends na kapag you're in trouble, pwede mo matakbuhan. Mabigyan ng sapat na edukasyon ang nakararami, hindi lamang tungkol sa cancer, ngunit paano maalagaan ang sarili. Iyan ang naging pangunahing layunin ng grupong The Pinky Town Warrior. I've always wanted to learn not only from, traditional school, but from other people. And one of my friends suggested, lalaki pa to ha, walang cancer. Bakit hindi ka magtayo ng support groups? Sa uwi, matututo ka rin about cancer. So that's what I did. Tinayo ko yung Dating Town Warriors. I started with people that I've met from different hospitals. No, kayo muna ate. Tapos sila na nag-invite hanggang lumaki na kami ng lumaki. And isa sa mga goals natin is education talaga. Because cancer is not being taught in school. So, diba? So, ang daming tao. Like until now, I still post maliban sa research, yung mga galing sa mga pages ng mga doktor ng may cancer, yung mga testimonies ng mga tao na kahit kahit na stage 4, thriving pa rin. Tapos, encouragement. Sometimes I ask them to, ano yung pinaka-struggle mo? Every once in a while. Tapos minsan din nagtatanong-tanong ako, ano bang pwedeng trabaho para sa amin? Parang gusto ko rin silang madama, ano yung pinagdadaanan, yung mga, kunyari, ano yung mga kakulangan sa ganito. Pag may alam ako na pwedeng hingian ng libre. So pag may alam akong bagong information tungkol sa PhilHealth, pinupost ko doon, binablog ko para sa
paraang maunawaan na digestible na ng mga pasyente natin. Ito rin ang layunin ng Philippine Society of General Surgeons, grupo ng mga surgeon na nakatutok hindi lamang para linangin ang kanilang propesyon, ngunit iangat ang kalidad ng serbisyo na kanilang ibinibigay sa ating mga kababayan. At isa sa kanilang proyekto, ang pagbibigay ng libreng konsultasyon sa mga babae mula sa iba't ibang parte ng bansa. Breast cancer in the Philippines is the number one killer in terms of cancer. Breast cancer for both male and females outnumber the other types of cancers, including lung cancer, liver cancer, and colon cancer. The more important thing is, bakit maraming namamatay sa breast cancer in the Philippines? And the answer to that is because of the late stage in which the patients will come in for consultation and treatment. Kakulangan sa tamang kaalaman at takot. Itong nakikita nilang ilan sa mga dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay sa mga nakalipas na mga taon. Minsan po yan, hindi po nila aanuhin yung kanilang bukol o kayong nararamdaman, hindi magpapatingin kaagad. Kaya ko pa to. Pero pag malala na, at saka po sila pupunta. At that point, medyo late na po, mas marami pong negative effects ang nangyayari. Ang unang-unang risk factor sa pagkakaroon ng cancer, pagiging babae. Okay, that's number one. Number two is the age. As you age, mas mataas po yung risk na magkakaroon ka ng breast cancer. I'm not saying na mas bata doon, hindi nagkakaroon. Ang pinakabata ko pong pasyente na nagkaroon ng breast cancer is 21. Aside from that, hindi porket wala kang kamag-anak na may breast cancer, ligtas ka na. Dahil pinakamarami po sa mga nagkaroon ng breast cancer, yung tinatawag na sporadic. Ibig sabihin, ikaw yung una sa pamilya mo. So, yung din pong lifestyle. Lifestyle in itself will not be the cause and effect for having breast cancer. But it can increase the risk of having breast cancer. Magkaiba po yun. So, yung pagsisigarilyo, pag-inom ng alak, ng madami, at saka yung unhealthy lifestyle, it can push a person who is at risk to eventually have breast cancer. Ang kanilang mga programa nakatuon sa pagpapaigting ng kanilang kampanya laban sa breast cancer. Katunayan, ang kanilang Pink Run, mahigit 10 taon na nilang isinasagawa. It's a healthy lifestyle that we're also pushing for. During the Pink Run, we also give out information. We have a lay forum. Nagle-lecture po ang aming mga doktor at nagbibigay po kami ng free consultation right there and then para po sa mga participants, pati na rin po sa mga kasama nila. This has been running from 2010 and we had our last one in 2024 last October 6 and lumaki na po ito and naging simultaneous na po ito. We do our national run here in Metro Manila and then sa bawat region po at sa chapters namin meron din po para sabay-sabay po yung drive namin. Hindi po pwede na isawalang bahala natin ang ating katawan. Pag may nakapa po tayo sa ating breast, kung meron po nararamdaman na kakaiba, dapat po magpatingin na po tayo sa sirohano, lalo sa fellow ng PSGS. Kasi po, matutulungan natin kayo. Mas matutulungan kayo ng maaga, mas maganda po ang magiging resulta. Sandata rin ng kanilang grupo ang social media upang mas maiparating sa marami ang responding kaya nilang maibahagi. Yung mga webinar na yan, importante kasi mas malawak ang reach po niyan eh. So they log in and everyone from, even if the lecturer is coming from Metro Manila, ang reach po natin is all across the country. Aside from the lectures, meron pong free consultations. Minsan po, depending on our sponsors, makakakuha po tayo ng tulong. Meron pong libreng biopsy, may libreng CT, X-ray, may libreng ultrasound. So, gumagawa kami ng paraan para makakuha ng pondo para maibigay po natin na serbisyo doon sa ating mga kababayan.
Ngunit sa kabila ng mga ito, aminado silang kulang pa rin ang kanilang mga ginagawa para maipaabot sa lahat ang tungkol sa breast cancer. Screening o pag-examine para sa cancer ang pinakakailangan, meron man o walang nararamdaman. We want more people to be encouraged to come in. Ang importante po yung tinatawag na screening. Ang screening po ay pag wala ka pang nararamdaman, wala ka pang nasasalat, wala pang ibang simptomas na present. It's a good thing kung wala pa. And then we proceed with the screening every year. Especially for those people who are already at risk. They say para po sa mga kababaihan at 40 years old, tumataas na po ang risk ng pagkakaroon ng breast cancer. Early treatment, best patient outcomes. Binabago ng sakit na ito ang buhay ng isang tao. Pagbabagong kailanman hindi nila ginusto at inaasahan. Ngunit ayon nga sa mga eksperto, may paraan para malabanan ang kanser. Magpa-screen test at magpakonsulta upang agad itong maagapan at hindi na lumala. My name is Glenda Resurrection. I'm a cancer thriver and I'm a certified irresponsible. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.